Mga minamahal naming tagapakinig, handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw sa pag-ibig at pag-asa? Sabay-sabay nating tuklasin ang isang paglalakbay na puno ng pait at tamis na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang bulaklak, kailangan ng tamang lupa at sikat ng araw para lumago. Pero paano kung ang lupa ay tigang at ang sikat ng araw ay tinatakpan ng anino ng nakaraan at panghuhusga? Kaya pa kaya itong mamulaklak? Ang usok mula sa tambutso ng bus ay tila bumubuo ng ulap na nagkukubli sa higanting mga gusali ng Maynila. Bumaba si Liwayway mula sa sinasakyan, ang lumang bagahe ay mahigpit na hawak sa kaliwang kamay habang ang kanang kamay naman ay nakahawak sa strap ng kanyang bag na nakasabit sa balikat. 21 taong gulang pa lamang siya, galing sa payapa at simpleng barangay Maligaya. Ang kanyang mga mata, malapad at puno ng inosensya, ay naglakbay sa bawat sulok ng maruming kalye, sa bawat nagmamadaling tao, sa bawat ingay na sumasabay sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Halo-halong takot at pag-asa ang bumalot sa kanya. Ito na. Ito na ang Maynila, ang lungsod ng mga pangarap. At matinding hamon. Bawat hagod ng kanyang tingin ay parang pelikula, na bawat eksena ay mas malaki at mas mabilis kaysa sa kanyang nakasanayan. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay napalitan ng maalikabok at maingay na kapaligiran. Narito siya, isang simpleng dalaga mula sa probinsya, nagbabaka sakali na magbago ang takbo ng kanilang buhay. Ang isipin na makakabili siya ng gamot para sa lola niyang may rayuma at maipatayo ang nasirang bubong ng kanilang bahay ay sapat ng dahilan para lunukin ang lahat ng takot. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi pa man nagsisimula. Nakarating si Liwayway sa Villa Silangan, ang mansyon ng mga Santiago. Sa ilalim ng matinding init ng araw, ang malaking gate ay yari sa bakal at napapalibutan ng matatayog na pader, halos hindi na makita ang loob. Parang isang piitan na ginto na naghihintay na lamunin siya. May kung anong lamig na sumagi sa kanyang dibdib nang makita ang laki at ganda ng bahay. Ito ang magiging bagong mundo niya. Pagkapasok sa loob, bumungad sa kanya ang napakalaking sala. May matataas na kisame at mga palamuting antigo na tila pinili ng isang mahal na kolektor. Sa gitna ng lahat ng kagandahang yon, lumitaw ang isang babaeng may matikas na tindig, balot sa isang eleganteng damit na itim. Siya si Mrs. Ligaya Santiago. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga labi ay manipis, at tila bihirang ngumiti, at ang kanyang mga mata ay matalim. Sinisiyasat si Liwayway mula ulo hanggang paa. Walang bahid ng init o pagtanggap. Ikaw si Liwayway? Tanong ni Mrs. Ligaya. Ang boses ay kalmado ngunit may pangingibabaw na kapangyarihan. Bata ka pa pala. Siguraduhin mong kaya mo ang trabaho rito. Ayoko ng tamad at mapagpabaya. Natulala si Liwayway. Opo, ma'am. Ang tanging nasabi niya, nanginig ang kanyang boses. Sisikapin ko po ang lahat. Mayroon tayong mga patakaran dito. Patuloy ni Ligaya, hindi na nag-abalang tingnan ang kanyang mga mata. Maaga kang gigising, huling matutulog. Walang gulo, walang pakikipag-usap sa mga bisita, at lalong-lalo na, walang pakikipag-ugnayan sa aking anak. Maliwanag? Tumango si Liwayway, humigpit ang hawak sa bagahe. Ang init sa Maynila ay tila hindi kumpara sa lamig na naramdaman niya sa pagtanggap ni Mrs. Ligaya. Ang pangarap na umusbong kanina ay tila nababalot na ng yelo. Ipinakita sa kanya ni Mrs. Ligaya na ang kwarto niya.
Isang maliit na silid sa dulo ng bahay, katabi ng labahan, na may iisang maliit na bintana na nakaharap sa bakuran. Doon, siya maninirahan. Ang kanyang pag-asa ay muling sumiklab, pero hindi nagtagal, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Aba, dumating na pala ang bagong kasambahay? Isang matandang babae, may balingkinitang katawan, at mataas na kilay ang lumitaw sa likuran niya. Si Aling Dalisay, ang matagal ng katulong sa bahay, ay tumingin kay Liwayway na may halong pagdududa at paghamak. Magaling. Sana masipag ka kaysa sa huli. Naramdaman ni Liwayway ang kaba. Tila hindi magiging madali ang buhay dito. Ilang oras pa, habang nag-aayos si Liwayway ng mga gamit sa kwarto, isang lalaki ang pumasok sa loob ng bahay. Nararamdaman niya na tila may pagbabago sa kapaligiran. May kung anong liwanag ang pumasok sa dilim. Nagmamadali siyang lumabas para tingnan kung anong nangyayari. Naglalakad siya sa pasilyo ng bigla dahil sa hindi inaasahang pagliko. Nabangga siya sa isang matangkad na binata. Bumagsak ang dala niyang walis at dustpan. "Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya," ang sabi ng binata. Mabilis na lumuhod upang damputin ang kanyang mga gamit. Ang boses nito ay malalim, malambing at puno ng sinseridad. Nang napaangat si Liwayway ng tingin. Nakita niya ang isang pares ng mapupungay na mata, kulay kape na may kakaibang kinang. Ang kanyang ngiti ay maluwag at mainit. Agad nagpagaan ng pakiramdam ni Liwayway. Siya si Sinag de Leon, ang anak ni Mrs. Ligaya. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng kabaitan sa loob ng bahay na puno ng lamig. "Ayos ka lang?" tanong ni Sinag. Inabot sa kanya ang walis. "Mukhang bago ka rito." "Ako si Sinag." "Liwayway po," sagot niya, bahagyang namumula. Ang mga kamay nito ay tila mas banayad kaysa sa mga kamay na nakasalamuhan niya kanina. May kung anong init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngumiti si Sinag. "Welcome sa Villa Silangan, Liwayway. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi." Sa sandaling iyon, ang lamig na naramdaman ni Liwayway ay tila natunaw ng kaunting liwanag. Hindi pa man nawawala ang takot, isang binhi ng pag-asa ang unti-unting sumisibol. May isang taong tila handang magbigay ng init sa loob ng nagyayelong mansyon. Kinagabihan, habang inaayos ni Liwayway ang kanyang higaan, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang panyo. Puting panyo na may burdang inisyal na S sa isang sulok. Napakunot ang noo niya. Hindi niya maalala kung paano ito napunta sa kanyang. Nakita niya ito nang mabangga siya kay Sinag. Tila ba may gustong sabihin ang panyong iyon? Ito ba ay kay Sinag? O sadyang isang panyo lang na napulot niya? Ang panyong may burdang S ay nanatili sa bulsa ni Liwayway sa loob ng ilang araw. Hindi niya ito maagawang ibalik kay Sinag, ni hindi niya rin maitapon. Bawat tingin niya rito ay bumubuo ng katanungan. Isang munting lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang pagkabunggo nila sa pasilyo, ang matamis ng ngiti ni Sinag, at ang kabaitan ng kanyang mga mata ay nanatili sa kanyang isipan. Isang munting ilaw sa madilim na pasilyo ng Villa Silangan. Unti-unti, nasanay si Liwayway sa kanyang bagong buhay. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa paglilinis ng mansyon, paghahanda ng almusal, at pag-aasikaso ng mga kailangan ni Mrs. Ligaya. Ang bawat kilos niya ay tila nakamasid, hindi lamang ng matatalim na mata ni Mrs. Ligaya, kundi pati na rin ng mapanuring tingin ni Aling Dalisay. Si Aling Dalisay ay tila may kasunduan sa kanyang sarili na pahirapan siya. Bawat maliit na pagkakamali ni Liwayway ay agad na isinusumbong kay Mrs. Ligaya na laging sinasalubong ng malamig na pagtatama. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento sa silid-aklatan, napansin ni Liwayway ang oras. Lumagpas na ng hating gabi. Hindi pa siya tapos. Ramdam niya ang gutom at pagod,
Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Narinig niya ang mahihinang yapak na papalapit. Kumalabog ang kanyang puso, iniisip na si Mrs. Ligaya ang papalapit para sitahin siya. Ngunit hindi. Isang tray ng tinapay at isang baso ng gatas ang biglang lumitaw sa gilid ng mesa. "Kumain ka muna, Liwayway." Ang malambing na boses ni Sinag. Nagulat si Liwayway at napatingin sa kanya. Nakangiti si Sinag, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. "Nagpapakahirap ka yata. Alam kong hindi ka pa nakakakain." Nanginig ang mga kamay ni Liwayway habang kinuha ang tinapay. Salamat po, Sir Sinag. Hindi niyo po kailangan." "Shh!" Putol ni Sinag. Inilagay ang daliri sa kanyang labi. "Baka may makarinig. Tawagin mo lang akong Sinag. Hindi na tayo mga bata para sa ganyan. Tsaka huwag kang mag-alala. Tulog na si Mama at si Aling Dalisay." Napangiti si Liwayway, isang matamis na ngiti na bihirang makita sa mga araw niya sa mansyon. Umupo si Sinag sa katabing upuan, hindi kalayuan, at kinuha ang isang libro. Hindi sila nag-uusap ng mahaba, ngunit ang presensya niya ay sapat na upang magbigay ng kakaibang ginhawa. Ang mga sandaling iyon ay naging kanilang maliit na lihim. Isang pagmamalasakit na nagbibigay ng lakas kay Liwayway upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Ngunit ang mga lihim ay mahirap itago sa loob ng Villa Silangan. Isang araw, habang tinutulungan ni Liwayway si Sinag sa pag-aayos ng kanyang mga libro sa study room, nagkaroon sila ng munting pag-uusap tungkol sa probinsya ni Liwayway. Nagtatawanan sila nang biglang bumukas ang pinto. "Sinag, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Mrs. Ligaya ay matalas, puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinisiyasat si Liwayway na tila isang kriminal. "At ikaw, Liwayway, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipag-ugnayan sa aking anak?" Agad na tumayo si Liwayway, ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Pasensya na po, ma'am. Tinutulungan ko lang po si Sir Sinag mag-ayos ng mga libro niya." "Wala kang karapatang mangyalam sa mga bagay na hindi mo trabaho." Sagot ni Ligaya, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Liwayway. Nagbabanta. "Tandaan mo ang lugar mo rito, Liwayway. Hindi ka pwedeng maging malapit sa sino man sa pamilyang ito. Maliwanag?" Naramdaman ni Liwayway ang sakit sa dibdib. Pinahiya na naman siya. Yumuko siya, hindi kayang salubungin ang matalim na tingin ni Mrs. Ligaya. Naramdaman niya ang kamay ni Sinag na bahagyang dumampi sa kanyang likuran. Isang munting pagtiyak bago niya binalingan ang kanyang ina. "Mama, huwag mo namang pahiyain si Liwayway." Sabi ni Sinag, ang boses ay kalmado ngunit may pangingibabaw. "Tinutulungan lang niya ako. Wala kaming ginagawang masama." "Wala? Sa tingin mo ba, Sinag, ay wala? Hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko. Mag-ingat ka, Liwayway. Dahil sa susunod na makita ko kayong magkasama, hindi ka na mananatili sa bahay na ito." Binalingan ni Mrs. Ligaya si Sinag bago umalis. "At ikaw, Sinag, alam mo kung ano ang nararapat. Huwag mong bigyan ng maling ideya ang mga kasambahay." Pagkaalis ni Ligaya, naramdaman ni Liwayway ang init ng luha sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, Sir Sinag. Dahil po sa akin." "Wala kang kasalanan, Liwayway," sabi ni Sinag, hinawakan ang kanyang balikat. "Si Mama lang talaga ang mahigpit. Huwag mo siyang intindihin." Ngunit alam ni Liwayway na hindi ganoon kadali. Ang mga babala ni Mrs. Ligaya ay seryoso. Sa loob ng sumunod na linggo, naging mas maingat si Liwayway. Ngunit tila may naghahanap ng pagkakataon upang siya ay ibagsak. Isang hapon, habang naglilinis si Liwayway sa sala, narinig niya ang boses ni Aling Dalisay na nagtatalumpat kay Mrs. Ligaya. "Ma'am, sa tingin ko po hindi po masipag si Liwayway. Tingnan niyo po ang sahig, may mantsa pa rin po sa gilid." Naramdaman ni Liwayway ang pagtaas ng kanyang dugo. Alam niyang pinunasan niya ang lugar na iyon ng napakabuti.
Paglingon niya, nakita niya ang isang mantsa ng kape sa gilid ng mesa, tila sadyang itinapon doon. Alam niya na si Aling Dalisay ang gumawa niyon. "Liwayway," tawag ni Mrs. Ligaya, ang boses ay matalas. "Bakit hindi malinis ang ginagawa mo? Sayang lang ang pasahod sa iyo." "Sorry po, ma'am." Ang tanging nasabi ni Liwayway, yumuko. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling bumalot sa kanya. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng lahat ng hirap at pagpapahiya, ang tanging nagbibigay ng ginhawa kay Liwayway ay ang mga lihim na sandali nila ni Sinag. Isang gabi, habang nag-email si Sinag para sa kanyang mga requirements sa kolehiyo, lumapit siya kay Liwayway na naglilinis ng kanyang opisina. "Liwayway, alam mo ba kung paano gamitin ang computer?" Tanong ni Sinag. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata. "Hindi po, Sir Sinag." Sagot ni Liwayway, bahagyang nahihiya. "Gusto mo bang turuan kita?" Anya. Inanyayahan si Liwayway na lumapit. "Kung marunong ka sa basic, baka makatulong ito sa iyo sa pag-aayos ng mga dokumento at mas mapabilis ang trabaho mo." Ngumiti si Liwayway. Isang pagkakataon upang matuto, isang pag-asa upang umangat. Sa ilalim ng payo ni Sinag, natuto si Liwayway ng mga pangunahing kaalaman sa computer. Bawat pindot ng keyboard, bawat click ng mouse ay nagbubukas ng bagong mundo para sa kanya. Ang mga gabi ay naging pagkakataon para sa kanilang dalawa na magkaroon ng munting oras. Ang mga mata ni Sinag ay nagniningning sa tuwing may natututunan si Liwayway, isang sulyap na nagbibigay ng lakas sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis si Liwayway sa kusina, narinig niya ang boses ni Aling Dalisay na nakikipag-usap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit sapat upang marinig ni Liwayway ang ilang salita. "Oo, siguradong mangyayari na." Bulong ni Aling Dalisay, may ngisi sa kanyang labi. "May malaking mangyayari sa pamilya Santiago. Hintayin lang natin." "Hindi na magtatagal." Kinilabutan si Liwayway. Ano ang ibig sabihin ni Aling Dalisay? May kinalaman ba ito sa kanya? O sa pamilya Santiago? Ang mga salitang iyon ay bumagabag sa isip ni Liwayway na tila isang babala ng isang darating na bagyo. Ang mga salita ni Aling Dalisay sa telepono ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway. May malaking mangyayari. Ano kaya yon? Ang kaba ay unti-unting lumamon sa kanyang buong pagkatao. Naging mas maingat siya. Nagmamasid sa bawat kilos ni Aling Dalisay na tila laging may itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Ang mga lihim na sandali nila ni Sinag ay naging mas kakaunti, mas mailap, ngunit mas mahalaga. Bawat sulyap, bawat mahinang ngiti ay parang huling patak ng tubig sa disyerto. Isang hapon, habang naglilinis si Liwayway sa silid ni Sinag, nakita niya ang isang napakagandang kwintas na nakapatong sa kanyang study table. Yari ito sa ginto at mayroong maliit na diamante sa gitna. Napakagara. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong kaganda sa buong buhay niya. Napatulala siya rito. Iniisip kung kanino ito ibibigay ni Sinag. Hindi niya namalayan na may pumasok sa kwarto. "Anong ginagawa mo riyan, Liwayway?" Ang matalas na boses ni Aling Dalisay. Mabilis na napaatras si Liwayway. "Bakit ka nasa kwarto ni Sir Sinag at anong ginagawa mo sa kwintas na yan?" "Wala po, Aling Dalisay." Ang sagot ni Liwayway. Nanginig ang kanyang boses. "Nililinis ko lang po ang kwarto. Hindi ko po ginalaw ang kwintas." "Hindi mo ginalaw?" Sambit ni Aling Dalisay, lumapit sa mesa at kinuha ang kwintas. Ngunit imbes na ibalik sa lalagyan, ay itinago ito sa bulsa ng kanyang apron na hindi nakita ni Liwayway. "Nako, napakabata mo pa lang, marunong ka nang magsinungaling. Baka naman balak mong ipuslit yan." "Hindi po. Hindi ko po magagawa yan." Depensa ni Liwayway, halos maluha. "Huwag kang magkunwari,"
sabi ni Aling Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Kasalukuyan akong nagmamasid sa iyo. Kung may nawawala rito, ikaw ang unang pagbibintangan ko. Ang tutumalikod si Aling Dalisay, iniwan si Liwayway, naggulong-gulo at puno ng takot. Kinabukasan, isang gulo ang bumulabog sa buong Villa Silangan. Narinig ni Liwayway ang sigawan ni Mrs. Ligaya at Aling Dalisay. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang isang kumpol ng mga kasambahay sa may sala, nakatingin kay Mrs. Ligaya na galit na galit. Nasaan ang kwintas ko? Ang kwintas na bigay ng aking ina. Sino ang nagnakaw? Ang boses ni Mrs. Ligaya ay umaling-aungaw, puno ng pagkabigo at galit. Lumabas si Aling Dalisay mula sa isang sulok, may hawak na isang maliit na tela. Ma'am Ligaya. Anya, sa tingin ko po nahanap ko na. Nasa bulsa po ng apron ni Liwayway. Ibinigay niya kay Mrs. Ligaya ang kwintas. Nakita ni Liwayway ang kwintas na nakita niya sa kwarto ni Sinag. Ang mundo ni Liwayway ay tila gumuho. Ang lahat ng kasambahay ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at paghamak. Mrs. Ligaya ay dahan-dahang lumapit kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Liwayway, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Ligaya. Itinutok ang kwintas sa mukha ni Liwayway. Ganyan ba ang kapalit ng kabaitan ko sa iyo? Ang nakawin ang bagay na mahalaga sa akin? Hindi po, ma'am. Hindi ko po ginalaw ang kwintas na yan. Depensa ni Liwayway. Nagsimulang umiyak. Wala po akong alam dyan. Si Aling Dalisay po ang... Huwag kang magsinungaling, Liwayway. Putol ni Aling Dalisay. Nakita ko mismo ang kamay mo na nakakapa. Sa kwintas sa kwarto ni Sir Sinag kahapon. Ikaw lang ang gumagamit ng apron na iyan. Napatingin si Liwayway kay Aling Dalisay. Naintindihan niya ngayon ang lahat. Ito ang plano niya. Ito ang malaking mangyayari na sinasabi niya. Ngunit, paano siya magpapatunay? Tama na, Liwayway. Ang sigaw ni Ligaya. Hindi ako makapaniwala. Pinagkatiwalaan kita. Binigyan kita ng trabaho. At ito ang igaganti mo sa akin. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi po totoo yan. Mo. Maniwala po kayo sa akin. Halos lumuhod si Liwayway. Ang kanyang boses ay naging bulong sa gitna ng pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Tama na. Biglang bumukas ang pinto ng sala at doon tumayo si Sinag. Hingal na, tila kakatakbo lang. Nakita niya ang buong sitwasyon. Ang galit sa mukha ng kanyang ina, ang iyak ni Liwayway, at ang nagbubunyi na tingin ni Aling Dalisay. Mama, ano ang nangyayari rito? Tanong ni Sinag, ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Ang katulong mong yan, Sinag. Ninakawan tayo. Ang kwintas ng lola mo. Sigaw ni Ligaya. Itinuro si Liwayway. Lumapit si Sinag kay Liwayway. Hinawakan ang kanyang balikat. Hindi niya magagawa yan, Mama. Alam ko ang kwintas na yan. Ako ang nagbigay niyan kay Liwayway. Ang lahat ay natahimik. Ang mga mata ni Ligaya ay nanlaki sa gulat. Si Aling Dalisay ay tila natigilan. Anong sinasabi mo, Sinag? Tanong ni Ligaya. Ang boses ay nanginginig. Ang kwintas na iyan, Mama, ay binili ko para kay Liwayway. Regalo ko sa kanya. Sagot ni Sinag, tumingin sa mga mata ni Liwayway, puno ng pagmamahal at pagtiyak. Wala siyang ninakaw. Wala siyang kasalanan. Ang mga mata ni Liwayway ay napuno ng luha. Hindi niya akalaing gagawin ito ni Sinag. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya nito sa harap ng lahat. Regalo? Sa kanya? Galit na sabi ni Ligaya. Sinag, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo binibigyan ng ganyan ang isang kasambahay? Dahil mahal ko siya, Mama. Sigaw ni Sinag.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mahal ko si Liwayway. At hindi mo siya pwedeng saktan ng ganyan. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng kasambahay ay nagbulungan. Si Aling Dalisay ay namutla. Ngunit si Ligaya Santiago, ang kanyang mukha ay naging parang bato. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng pagkabigo at galit na hindi matatawaran. Mahal mo siya. Ulit ni Ligaya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagyo. Ang isang kasambahay, Sinag, naloloko ka na. Hindi ako makakapayag. Hinding-hindi ko tatanggapin ang isang katulad niya para sa iyo. Mama, pakiusap. Pakiusap ni Sinag. Wala nang pakiusap, Sinag. Sigaw ni Ligaya. Simula ngayon, wala nang liwayway sa bahay na ito. Palayasin siya. At ikaw, Sinag, kung pipiliin mo ang babaeng yan, huwag kang magpakita sa akin. Wala ka ng ina. Hindi ko kayo tatanggapin pareho. Ang mga salita ni Ligaya ay parang sampal kay Liwayway. Ramdam niya ang sakit sa bawat salita, ang pagkadurog ng kanyang puso. Ito na ang katapusan. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawasak pa niya ang pamilya ni Sinag. Mama, huwag kang ganyan. Pakiusap ni Sinag. Umalis ka na, Liwayway, ngayon na. Sigaw ni Ligaya. Itinuro ang pinto. At dadalhin ko kayo sa korte dahil sa paninira nyo sa pangalan namin. Humanda kayo. Walang nagawa si Liwayway. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng sakit. Ang panyo na may bordang S na nanatili sa kanyang bulsa ay tila bumigat ng 10 beses. Ito na ang katapusan ng lahat. Nang makalabas siya sa gate ng Villa Silangan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang lamig ay lumukob sa kanyang katawan, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang puso. Huminto siya sandali at lumingon. Sa likod ng malaking gate, nakita niya si Sinag. Nakatayo siya doon. Nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. May 2 tauhan ni Ligaya ang humawak sa kanya. Tila pinipigilan siyang lumabas. Ang mga mata ni Liwayway ay napuno ng luha. Nagsama ang luha at ulan, bumubuo ng isang malabong tanawin. Hindi niya alam kung kailan o kung paano sila magkikita muli. Ang tanging alam niya ay nawasak na ang kanyang mundo. At daladala niya ang sakit ng pag-ibig na ipinagbabawal. Ang pag-ibig na nagdulot ng kapahamakan. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Si Liwayway ay tumakbo ng tumakbo, hindi alam kung saan pupunta. Ang Villa Silangan, na dati simbolo ng kanyang pag-asa, ay ngayon ay naging piitan ng kanyang mga pangarap. Ang mga salita ni Mrs. Ligaya, ang galit sa mga mata nito, at ang mapanuring tingin ng mga kasambahay ay tila naglalaro sa kanyang isipan, paulit-ulit na sinasampal ang kanyang pagkatao. Higit sa lahat, ang sakit na makita si Sinag na walang magawa ay mas nakapagpabigat sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya, siya ang sanhi ng lahat ng gulo. Gabi na. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig sa ginaw at sa takot. Hindi niya alam kung saan siya matutulog, kung ano ang kakainin niya. Ang Maynila na dating ipininta niya sa kanyang isip bilang lupain ng mga pagkakataon, ay ngayon ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa kanya. Umupo siya sa isang bangko sa parke, sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang lumang bagahe ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Nakatitig siya sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin na napakalayo, hindi niya kayang abutin.
Ang bawat kumikislap na ilaw ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pangarap na ngayon ay tila naglaho na parang bula. Kinuha niya ang isang cup noodles mula sa kanyang bag, ang tanging pagkain na meron siya. Ibuhos ang mainit na tubig mula sa thermos na ibinigay sa kanya ni Sinag bago siya umalis ng mansyon. Tahimik siyang kumain. Ang bawat subo ay tila sinasabayan ng patak ng luha. Bakit nangyari ito sa kanya? Bakit siya, na nanggaling sa malayo upang maghanap ng disenteng buhay, ay kailangan pang dumanas ng ganitong pagpapahiya? Ang isipin na kailangan niyang bumalik sa barangay Maligaya, walang naipon, at masama pa ang reputasyon, ay mas masakit pa kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Liwayway? Anak, ikaw ba yan? Isang tawag sa telepono ang biglang nagpakilabot sa kanya. Boses ng kanyang ina. Inay! Halos pabulong na sagot ni Liwayway, pilit pinipigilan ng hikbi. Kamusta ka, anak? Bakit hindi ka na tumatawag? Okay ka lang ba dyan sa Maynila? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala. Naramdaman ni Liwayway ang pagkabigo. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang sabihin sa ina na nawalan siya ng trabaho, na pinahiya siya, na wala na siyang matutuluyan. Okay lang po, inay. Medyo busy lang po. Marami pong ginagawa rito. Naku, anak, buti naman kung ganoon, sagot ng kanyang ina. May kung anong lungkot sa boses. Ang lola mo, lumalala ang rayuma at ang bubong natin. Malapit nang bumagsak. Sana may maipadala kang pera kahit kaunti lang para sa gamot ng lola mo at sa bububong. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Hindi na niya mapigilan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng bumalik sa probinsya nang walang napatunayan. May responsibilidad siya. May pangarap siya. Ang sakit ng pagkabigo ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Para sa kanyang pamilya, kailangan niyang lumaban. Kinaumagahan, pagkaalis ng ulan, muling lumabas si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng alab ng pag-asa. Nagsimula siyang maglakad, naghahanap ng anumang trabaho. Sa kabila ng kanyang takot at pagod, kailangan niyang tumayo. Naglakad siya sa bawat kalye, nagtatanong sa bawat tindahan, sa bawat kainan. Sa wakas, nakakita siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya. Rumesponde siya sa isang anunsyo na nangangailangan ng tagahugas ng pinggan. Ang may-ari ay isang matabang babae na may mabait na mukha na tinatawag na Aling Nena. Kahit maliit ang sahod at mahirap ang trabaho, tinanggap niya ito ng buong puso. Bawat oras na naghuhugas siya ng pinggan, bawat kuskos ng espongha, ay tila naglilinis din ng kanyang kaluluwa mula sa mga masasamang alaala. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, kahit pagod na pagod, dumediretso si Liwayway sa isang community center. Nakakakita siya ng libreng accounting class doon. Naaalala niya ang mga gabi na tinuruan siya ni Sinag ng basic computer. Ang mga numerong nakikita niya sa screen ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Kung kaya niyang matuto ng accounting, baka kaya niyang magkaroon ng disenteng trabaho, ng sariling pera, ng isang mas magandang buhay. Nakatira siya sa isang maliit na boarding house kasama ang ilang estudyante. Ang kanyang kwarto ay maliit, may iisang kama at isang mesa na may lampara. Bawat gabi, pagkatapos ng trabaho at klase, nauupo siya sa mesa. Binubuksan niya ang kanyang lumang notebook at ang mga aklat sa accounting. Ang kanyang mga daliri ay sumasakit sa pagkopya ng mga formula. Ang kanyang mga mata ay lumalabo sa pagod, ngunit patuloy siya.
Nag-aaral siya sa ilalim ng isang mahinang ilaw na tila isang simbolo ng kanyang pag-asa. Ang panyo na may burdang S ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, isang paalala ng nakaraan at isang inspirasyon para sa hinaharap. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa klase, dumaan siya sa isang maliit na coffee shop, ang Kapeha ng Pag-asa. Ang amoy ng kape ay tila nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Madalas siyang dumadaan doon at minsan ay bumibili ng kape kapag may sobra siyang pera. Ngayon, nakita niya ang matandang may-ari, si Aling Marina, na nag-aayos ng mga upuan sa labas. Kilala niya si Aling Marina. Madalas siyang ngumiti rito. "Liwayway, gabi na. Uuwi ka na?" Tanong ni Aling Marina. Ang boses ay puno ng kabaitan. "Opo, Aling Marina." Sagot ni Liwayway, ngumiti. "Mukhang pagod na pagod ka. Saan ka ba galing?" Tanong ni Aling Marina. Hindi napigilan ni Liwayway na ibahagi ang kanyang pinagdadaanan. Kung paano siya nawalan ng trabaho, kung paano siya nag-aaral, at ang kanyang pangarap na makatulong sa pamilya. Nakikinig lang si Aling Marina, ang kanyang mga mata ay malalim. Tila nakikita ang higit pa sa kanyang sinasabi. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan ni Aling Marina ang kanyang kamay. "Alam mo, Liwayway, kailangan ko ng katulong dito sa kapehan. Pwede kang tumira sa maliit na kwarto sa likod at mas malaki ang sahod dito kaysa sa paghuhugas ng pinggan. Ano sa tingin mo?" Nagulat si Liwayway. Isang pagkakataon upang bumangon muli. "Talaga po, Aling Marina?" Ngumiti si Aling Marina, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong malalim na lungkot sa kanyang tingin, tila may alam siyang hindi pa nabubunyag. "Oh, Liwayway, halika, umpisahan mo na bukas. Kailangan kita." Naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang pakiramdam. Pasasalamat at kaba. Pasasalamat sa pagkakataon at kaba sa misteryo sa mga mata ni Aling Marina. Ano kaya ang dahilan sa likod ng kabaitan na ito? Ang Villa Silangan ay hindi na Villa Silangan para kay Sinag. Ito ay isa ng malaking hawla, puno ng galit ng kanyang ina at ang kirot ng pagkawala ni Liwayway. Matapos ang mapait na pag-uusap nila ni Ligaya, umalis si Sinag. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar na nagpahirap sa babaeng mahal niya. Bitbit niya ang isang maliit na bag, nagpasya siyang simula ng sarili niyang buhay, malayo sa karangyaan at kontrol ng kanyang pamilya. Nanirahan si Sinag sa isang maliit, simpleng apartment sa Tondo. Malayo ito sa mamahaling subdivision na kanyang kinalakhan. Ang kanyang mga kaibigan, na pawang galing sa mayayamang pamilya, ay nag-alok ng tulong pinansyal, ngunit mariin niyang tinanggihan. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili at higit sa lahat, kay Liwayway, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagtrabaho siya bilang delivery rider at minsan, tumutulong din sa pagpinta ng mga bahay. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng lapis at libro, ay natuto sa paghawak ng wrench at paintbrush. Bawat araw ay punong-puno ng paghahanap kay Liwayway. Naglakad siya sa mga kalye ng Maynila. Naghahanap sa bawat eskinita, sa bawat palengke, sa bawat kainan. Inilagay niya ang mukha ni Liwayway sa kanyang isipan, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng kanyang ngiti, ng kanyang mga mata. Sa bawat pintuan ng boarding house na kanyang pinagtanungan, sa bawat tindera na kanyang kinakausap, ang pag-asa ay tila unti-unting lumiliit. Para siyang naghahanap ng karayom sa isang malaking tumpok ng dayami. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Si Ligaya. Bawat tawag ay puno ng pakiusap, ng pagbabanta, ng pagkabigo. "Sinag, bumalik ka na.
Hindi mo kailangan ng buhay na yan. Ang boses ni Ligaya, puno ng pagmamakaawa na tila may pagbabanta. Ako na ang bahala sa lahat. Tanggalin na lang natin ang kaso kay Liwayway. Basta umuwi ka lang. Mama, hindi na po ako babalik kung hindi mo rin lang tatanggapin si Liwayway. Ang laging sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Hindi mo ba nakikita? Hindi ako masaya sa buhay na pinipilit mo sa akin. Gusto ko ng buhay na totoo, isang buhay na may pagmamahal. Pag-ibig? Ang pag-ibig sa isang kasambahay? Sinag, huwag kang magpauto dyan sa babaeng iyan. Ginagamit ka lang niya. Galit na sabi ni Ligaya, at pagkatapos ay binaba ang telepono. Ramdam ni Sinag ang kirot. Alam niyang mahal siya ng kanyang ina, ngunit ang pagmamahal na iyon ay balot sa pagkontrol at mga pamantayan ng lipunan. Ang bawat araw na lumilipas ay mas lalo siyang nagiging matatag sa kanyang desisyon. Ang buhay sa kapehan ng Pag-asa ay nagbigay ng panibagong simula kay Liwayway. Si Aling Marina, ang may-ari, ay naging higit pa sa amo. Naging tila isa siyang lola na nagbibigay ng payo at lakas. Ang maliit na kwarto sa likod ng tindahan ay naging kanyang kanlungan, isang tahimik na lugar kung saan niya pwedeng ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng accounting. Ang amoy ng sariwang kape at tinapay ay naging pamilyar na, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Bawat gabi, pagkatapos ng trabaho, sinasamsam ni Liwayway ang bawat sandali para mag-aral. Ang mga libro ay naging kanyang matalik na kaibigan. Ang mga numerong minsay nakakatakot ay ngayon ay nagiging hamon na kinakaharap niya. Ang kanyang pangarap na maging accountant ay unti-unting nagiging malinaw, isang liwanag sa dulo ng mahabang tunnel. Ipinapadala niya ang kaunting naipon sa kanyang pamilya sa probinsya. At bawat text message ng pasasalamat mula sa kanyang ina ay nagbibigay ng panibagong lakas. Ngunit hindi lahat ng bagay ay naging tahimik. Isang araw, habang nasa palengke siya para mamili ng mga gulay para sa kapehan, nakasalubong niya ang isang dating kasambahay sa Villa Silangan. Liwayway, tawag ng babae, si Manang Josie. Ngumiti si Manang Josie, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may kakaibang tingin. Buhay ka pa pala. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Ang dami kasing kwento ni Aling Dalisay sa bahay. Kung paano ka raw nagkaroon ng iba't ibang lalaki at kung paano ka raw nagpakasal na sa isang mayaman na politiko. Nanlamig si Liwayway. Mga kwento? Iba't ibang lalaki? Si Aling Dalisay. Hindi siya makapaniwala. Patuloy pa rin ang paghahasik ng kasinungalingan ni Aling Dalisay. Hindi po totoo yan, Manang Josie. Depensa ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginig. Nag-aaral po ako at nagtatrabaho ng marangal. Wala po akong ibang kasama kundi si Aling Marina. Ay, naku Liwayway, sabi ni Manang Josie, umiling-iling. Basta mag-ingat ka. Mahirap na ang buhay. Ang mga kwento ay mabilis kumalat, lalo na kung galing sa loob ng Villa Silangan. Ramdam ni Liwayway ang sakit. Hindi pa rin siya makatakas sa anino ng kanyang nakaraan. Ang reputasyon niya, ang kanyang pangalan, ay patuloy na dinudungisan. Ito rin ang dahilan kung bakit niya kailangan maging matatag. Para patunayan na mali ang lahat ng sinasabi ni Aling Dalisay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa harap ng kapehan, nakita niya si Sinag. Naglalakad siya sa kabilang kalsada, may hawak na tumpok ng mga flyers. Mukha siyang payat at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling determinado. Ang kanyang puso ay kumalabog. Si Sinag. Ang kanyang sinag. Gusto niyang lumapit. Gustong yakapin siya. Gustong sabihin na mahal pa rin niya ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang galit sa mukha ni Mrs. Ligaya, ang banta na sirain ang kanyang buhay.
Kung magpapakita siya kay Sinag, baka mas lalo lang itong magkaroon ng problema sa ina niya. Baka mas lalo lang siyang maging pabigat sa buhay nito. Para sa kabutihan ni Sinag, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang kalimutan ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang tumalikod, nagkunwari na may inaayos sa tindahan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Sinag sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Nakita niya kung paano binigyan ni Sinag ng flyer ang isang dumaan na tao, kung paano siya ngumiti, kahit na halatang pagod na pagod. Lumalapit na si Sinag sa kapehan. Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumayo siya sa bintana, pumasok sa kusina, at nagkunwari na may ginagawa. Hindi niya kayang harapin si Sinag. Hindi pa. Hindi pa niya kayang makita ang sakit sa mga mata nito o ang pag-asa na baka manggaling sa kanya. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, naupo si Sinag sa isang bench sa parke, binubuksan ang kanyang lumang cellphone at tinitingnan ang lumang larawan ni Liwayway. Ito ang tanging alaala niya sa babaeng mahal niya. Hindi siya sumusuko. Alam niyang balang araw, magkikita silang muli. Isang gabi, pagbalik niya sa apartment, may nakita siyang sobre sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka siya. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang lumang larawan. Isang larawan ni Ligaya. Bata pa siya rito at nakayakap sa isang lalaki na hindi niya ama. Ang mukha ni Ligaya sa larawan ay may lungkot, tila may malalim na hinanakit. Sa likod ng larawan, may nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Hindi niya ito kilala. Mama mo ba talaga ang pinakamasayang babae sa kasal na ito? Nanlamig si Sinag. Ang larawan. Ang tanong, sino ang lalaking ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang ina, na laging nagmamalaki sa kanilang pamilya, sa kanilang posisyon sa lipunan, ay tila may itinatagong malalim na lihim. Isang lihim na maaaring magpaliwanag sa lahat ng kanyang pagiging mahigpit, sa lahat ng kanyang pagkontrol. Ang larawan. Ang misteryosong tanong sa likod nito. Ito ang bumagabag sa isipan ni Sinag sa loob ng ilang araw. Ang kanyang ina, si Ligaya Santiago, na tila laging matigas, matapang, at puno ng pagmamalaki sa kanilang apelyido, ay may ganitong nakaraan. Ang larawan ng isang Ligaya na tila malungkot, na may kasamang lalaking hindi niya ama, ay nagbigay ng panibagong palaisipan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para rin sa kanyang sarili at para kay Liwayway. Nagsimula siyang magtanong. Una, sa mga matatandang kaibigan ng kanyang ama, ngunit ang lahat ay tumanggi. Huwag kang mangialam sa nakaraan, Sinag. Ang sabi ng isa, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang may taong makakapagbigay sa kanya ng sagot. Naalala niya ang kanyang lolo Luis, ang kapatid ng kanyang lola sa panig ng kanyang ina, na matagal nang naninirahan sa isang probinsya sa Batangas. Hindi sila madalas magkita, ngunit alam niyang matalik itong kaibigan ng kanyang ina noong kabataan. Nagpasya siyang puntahan ito. Matapos ang ilang oras na biyahe, narating niya ang simpleng bahay ng kanyang lolo. Lolo Luis, bati ni Sinag, niyakap ang matandang lalaki. Sinag, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Tanong ni Lolo Luis, nakangiti. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Sinag, napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. May problema ba, apo? Ipinakita ni Sinag ang larawan sa kanyang lolo. Ang mukha ni Lolo Luis ay biglang nagbago. Mula sa ngiti ay naging malalim na pag-iisip. Nasaan mo nakuha ito? Tanong ni Lolo Luis, ang boses ay mahina. Nakatanggap po ako ng anonymous letter, Lolo. May nakasulat na tanong sa likod. Gusto ko pong malaman ang katotohanan.
Bakit ganun ang mama? Pakiusap ni Sinag. Nagbuntong hininga si Lolo Luis, umupo sa isang silya at tiningnan ang larawan. May mga sugat ang mama mo, Sinag, na hindi pa rin naghihilom hanggang ngayon. Nagsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay malungkot. Napakagandang dalaga noon ni Ligaya. Matangkad, balingkinitan, at may mga matamis na ngiti. Ngunit hindi siya nanggaling sa pamilyang kasing yaman ng mga Santiago. Ang kanyang ama ay isang guro, at ang kanyang ina ay isang mananahi. Ang kanilang buhay ay simple, puno ng pagmamahalan, at higit sa lahat, puno ng pangarap. Ngunit ang kanyang pangarap ay hindi maging isang mayaman, kundi ang maging isang babaeng makapagbibigay ng pagmamahal sa kanyang magiging pamilya. Doon, sa kolehiyo, nakilala niya si Renato. Isang simpleng binata, porsigido, at puno ng pangarap. Nagmamahalan sila. Ang kanilang pag-ibig ay parang pelikula, puno ng mga pangako at mga pangarap na sabay nilang bubuuin. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay hindi tanggap ng pamilya Santiago. Ang kanyang ama, na laging naghahangad ng posisyon sa lipunan, ay ipinagkasundo siya sa isang Santiago, isang mayamang negosyante. Ang pag-ibig sa pagitan ni Ligaya at Renato ay ipinagbawal. Nakikita sila ng lihim sa mga parke, sa mga cafe. Ang bawat sandali ay puno ng takot at kaligayahan. Ngunit isang araw, nahuli sila ng kanyang ama. Isang malaking gulo ang nangyari. Pinahiya siya ng kanyang ama at pinilit na putulin ang ugnayan kay Renato. Ang mga salita ng kanyang ama ay matatalas, puno ng panunumbat. Wala kang karapatang sirain ang pangalan ng pamilya natin. Ang isang tulad ni Renato ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa iyo. Gusto mo bang mapahiya tayo sa buong Maynila? O doon sa araw na iyon, nasira ang puso ni Ligaya. Napilitan siyang hiwalayan si Renato. Ang sakit ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangarap ay nawasak. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Puno ng galit sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa lipunan na puno ng paghusga. Pinakasalan niya ang ama ni Sinag, isang mabait na tao. Ngunit walang pag-ibig sa kanilang puso. Ang kanyang buhay ay naging isang obligasyon, isang tungkulin na kailangan niyang gampanan. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas ay si Sinag, ang kanyang anak. Ngunit sa likod ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay ang takot na baka dumanas din ito ng sakit na kanyang naranasan. Kaya't pinipilit niyang kontrolin ang buhay nito upang maprotektahan ito sa mundo na puno ng paghusga. Tinapos ni Lolo Luis ang kanyang kwento at ang katahimikan ay bumalot sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Sinag ang kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina, na laging ipinapakita ang kanyang matigas na mukha, ay nagtatago ng ganitong kalalim na sugat. Ang kanyang pagiging mahigpit, ang kanyang pagkontrol, ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka dumanas din siya ng pagkabigo at pagkapahiya. Naiintindihan ko na po, Lolo. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya pala siya ganun? Tama ya po. Ang buhay ng mama mo ay hindi naging madali. Sabi ni Lolo Luis, hinawakan ang kamay ni Sinag. Ang kanyang takot ay ang makita kang masaktan, ang makita kang mapahiya tulad ng nangyari sa kanya. Ngunit ang pagprotekta niya sa iyo ay nagiging pagkontrol na. At yan ang kailangan mong intindihin. Hindi pa rin tanggap ni Sinag ang paraan ng pakikitungo ng kanyang ina kay Liwayway, ngunit ngayon, naiintindihan na niya ang pinagmulan nito. Ang sakit ng nakaraan ay nagpabalik-balik sa kanyang ina at iyon ang nagtulak sa kanya upang maging ganoon. Pagkaalis sa Batangas, nagpa siya si Sinag na dumaan sa isang lumang restaurant
na madalas puntahan ng kanyang ina noong kabataan niya kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Umaasa siyang may makakausap siya doon na mas makapagbibigay sa kanya ng impormasyon. Nakita niya ang isang matandang babae, si Aling Pilar, na siyang may-ari ng restaurant. Aling Pilar, bati ni Sinag. Sinag, ikaw ba yan? Ang laki mo na. Bati ni Aling Pilar ngumiti. Kamusta ang mama mo? Ayos lang po. Sagot ni Sinag. May gusto lang po akong itanong sa inyo, Aling Pilar, tungkol po kay mama at kay Renato. Biglang nagbago ang mukha ni Aling Pilar. Sinag, huwag kang mangialam sa nakaraan ng mama mo. May mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Ito ay para sa kanyang kapakanan. Pero Aling Pilar, kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Pakiusap ni Sinag. Alam mo, Sinag, ang tanging maipapayo ko sa iyo ay intindihin mo ang mama mo. Sabi ni Aling Pilar, ang kanyang boses ay malungkot. Kung alam mo ang tunay na sakit na dinala niya sa kanyang dibdib, maiintindihan mo kung bakit siya ganoon. May mga bagay na hindi dapat balikan. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngayon, umuwi ka na. Hintayin ka ng mama mo. Walang nagawa si Sinag. Ang kanyang paghahanap ay tila bumalik sa simula. Ang mga alaala ng kanyang ina ay masakit, at ang kanyang pagiging mahigpit ay tila may malalim na pinagmumulan. Pagbalik niya sa apartment, pagod at gulong-gulo, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo si Ligaya sa labas ng kanyang pinto, nakabaluktot. Ang kanyang mukha ay maputla at namumutla. Hawak niya ang isang lumang sulat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mama! Gulat na sabi ni Sinag. Mabilis na lumapit sa kanya. Tumingala si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. So, Sinag. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi na marinig. Kailangan mo nang bumalik. Hindi na ako magtatagal. Ang paningin ni Sinag ay dumilim nang makita ang kanyang ina na nakaupo sa labas ng kanyang pinto. Maputla at nanginginig. Ang sulat na hawak nito ay tila isang balita na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa. Mabilis siyang lumapit. Ang kaba ay muling bumalot sa kanyang dibdib. Mama, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nasa labas? Tanong ni Sinag, inadlarayan si Ligaya papasok sa kanyang maliit na apartment. Ang kanyang ina ay tila isang dahon na madaling mapunit. Ang dating matikas na tindig ay nawala. Inilagay niya si Ligaya sa silya at kinuha ang baso ng tubig. Ininom ito ni Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Matapos ang ilang sandali, tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sinag, kailangan mo nang bumalik sa Villa Silangan. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi na marinig. Hindi na ako magtatagal. May sakit ako, anak, may sakit ako sa puso. Napakagatlabi si Sinag. Sakit sa puso. Kaya pala ganun siya kaputla. Kaya pala siya nanginginig. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matigas. Naalala niya ang sakit na idinulot ng kanyang ina kay Liwayway. Mama, alam ko po ang nakaraan niyo. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Nalaman ko po ang lahat kay Lolo Luis, ang sakit na pinagdaanan niyo, ang pagkabigo. Naiintindihan ko po kayo. Ngunit ang pagkontrol niyo sa buhay ko at ang pagpapahiya niyo kay Liwayway ay hindi po tama. Nagulat si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nalaman mo? Nalaman mo ang lahat? Opo, Mama. Sagot ni Sinag. Naintindihan ko na po kung bakit kayo ganyan. Ngunit ang pagmamahal ko po kay Liwayway ay totoo. At hindi ko po kayang bumalik sa Villa Silangan kung patuloy niyo pong ipagkakait ang kaligayahan ko. Napatingin si Ligaya sa kanyang kamay na nanginginig. Sinag,
Para sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko lang kayang makita kang masaktan, anak. Ayoko nang maranasan mo ang naranasan ko. Ang maipahiya, ang maging kawawa sa paningin ng ibang tao. Hindi po ako mapapahiya, Mama, sabi ni Sinag, lumuhod sa harap ng kanyang ina. Ang pagmamahal ko po kay Liwayway ay hindi isang pagpapahiya. Ito po ay isang pagpapala. Kung mahal niyo po ako, Mama, tanggapin niyo po si Liwayway. At hilingin niyo po ang tawad sa kanya. Umiling si Ligaya. Hindi ko kayang gawin yan, Sinag. Hindi ko kayang tanggapin ang isang kasambahay na tulad niya. Nasaan ang respeto ng ating pamilya? Ang ating pangalan? Kung ganoon po, Mama, hindi po ako babalik, sabi ni Sinag tumayo. Hindi ko po kayang iwanan si Liwayway. Kung kailangan niyo po ng tulong, ako ang bahala. Ngunit hindi po ako babalik sa Villa Silangan kung patuloy niyo pong ipipilit ang kagustuhan niyo. Napaiyak si Ligaya. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sinag, anak ko. Biglang bumukas ang pinto. Si Aling Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit may kung anong pagtatago sa kanyang mga mata. Ma'am Ligaya, Sinag, anong nangyayari rito? Tanong ni Aling Dalisay, lumapit kay Ligaya. Ma'am, bakit po kayo nandito? Halika na po, umuwi na tayo. Hindi po maganda sa kalusugan niyo ang pagpapagod. Aling Dalisay, sabi ni Sinag, ang kanyang tingin ay matalim. Wala ka nang pakialam sa usapan namin. Sir Sinag, nako hindi po ganyan ang mangyayari. Sagot ni Aling Dalisay, hinawakan ang kamay ni Ligaya. Ma'am, halika na po. Kailangan niyo nang magpahinga. Kami na po ang bahala sa lahat. Nakita ni Sinag ang isang kakaibang tingin sa mga mata ni Aling Dalisay habang tinitingnan niya ang kanyang ina. Tila may ibang bagay itong pinaplano. Ang pagiging mapagmalasakit nito ay tila may nakatagong agenda. Aling Dalisay, may usapan pa kami ni Mama. Maring sabi ni Sinag. Sir Sinag, alam ko pong galit kayo sa akin at sa Ma'am Ligaya, sabi ni Aling Dalisay, ngumiti ng mapait. Pero intindihin niyo po, masama na po ang kalusugan ni Ma'am at kami po ang kasama niya araw-araw. Naiwan si Sinag na gulong-gulo. Gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang ina, ngunit ayaw niyang suwayin ang kanyang paninindigan. Ang kanyang pagmamahal kay Liwayway ay matatag at hindi niya ito kayang ipagpalit. Ngunit ang kalusugan ng kanyang ina, napasigaw si Ligaya. Arga! Nanginginig ang kanyang buong katawan at bigla siyang bumagsak mula sa silya. Bumula ang kanyang bibig at nanginginig ang kanyang katawan. Mama! Sigaw ni Sinag, mabilis na lumapit sa kanyang ina. Mama, anong nangyayari? Natulala si Aling Dalisay. Ngunit imbes na agad na tumulong, kinuha niya ang telepono ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila may nagbabadyang mas malaki. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may tinitingnan siya sa telepono. Tila nag-aalangan. Aling Dalisay, ano pa ang ginagawa mo? Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Sinag, nagpapanik. Oo po, Sir Sinag. Sagot ni Aling Dalisay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa telepono ni Ligaya. Mayroon siyang nakita. Mayroon siyang napansin. Isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Ang mga araw ni Liwayway sa kapehan ng Pag-asa ay puno ng trabaho at pag-aaral. Sa ilalim ng patnubay ni Aling Marina, natuto siya hindi lamang sa paggawa ng kape, kundi pati na rin sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at pagsisikap ay ang patuloy na kirot ng nakaraan. Si Sinag, ang kanyang pamilya, at ang mga kwento ni Aling Dalisay na patuloy na dinudungisan ang kanyang pangalan. Isang gabi,
Habang nag-aayos siya ng mga record sa kanyang laptop sa loob ng kwarto sa likod ng kapehan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Manang Josie. Ang boses nito ay nanginginig. "Liwayway, narinig mo na ba ang balita?" Ang sabi ni Manang Josie, puno ng pag-aalala. "Si Ma'am Ligaya, na-ospital. Critical daw ang kalagayan. Nagkaroon daw ng stroke at kailangan daw ng dugo na napakabihira. Type AB negative." Napatayo si Liwayway. Hindi siya makapaniwala. Si Mrs. Ligaya, ang matigas na babaeng iyon, ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. May kung anong halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Gulat, pag-aalala, at kaunting pagkabigla. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Ligaya sa kanya, hindi niya kayang maging masaya sa balitang ito. Kailangan daw ng dugo, Liwayway. Type AB negative. Bihira daw mahanap. Hindi ko nga alam kung saan kukuha ang pamilya Santiago. Patuloy ni Manang Josie. Hindi niya inisip. Ang kanyang blood type, type AB negative. Ito ang pinakabihirang blood type sa Pilipinas. Nagpasya siya. Kailangan niyang pumunta. Hindi niya kayang hayaan si Ligaya na mamatay ng walang tulong. Mabilis na nagpaalam si Liwayway kay Aling Marina. Sinabi ang balita at nagtungo sa ospital. Sa pagmamadali, hindi niya napansin ang kakaibang tingin sa mga mata ni Aling Marina. Nakarating si Liwayway sa ospital. Ang emergency room ay puno ng mga tao. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya si Sinag. Nakaupo sa isang silya, ang kanyang mukha ay pagod at puno ng takot. Nakita rin niya si Aling Dalisay na tila nagmamadali, may kausap sa telepono. Hindi nagtagal, narinig niya ang boses ng isang nurse na nagsasalita sa telepono. "Opo, sir. Wala pa rin pong available na dugo. Ang pasyente, Mrs. Ligaya Santiago, ay nasa critical condition. Kailangan na po ng operasyon. Pero wala po kaming makitang donor na may type AB negative." Nanlamig si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataon upang makatulong, upang maipakita na hindi siya ang masamang tao na inakala nila. Ngunit, ang mga alaala ng pagpapahiya, ng galit ni Ligaya, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing iyon ay sariwa pa rin. Dapat ba siyang tumulong? Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Habang nag-iisip siya, napansin niya si Aling Dalisay. Lumabas ito ng emergency room at nag-uusap sa telepono. "Oh, na huwag mo munang sabihin sa kanila ang tungkol sa donor?" Bulong ni Aling Dalisay. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. "Bayaan mo muna silang magpanik. Kailangan nilang matuto. Tsaka, mas maganda kung may mangyari kay Ma'am Ligaya. Mas madali ang lahat ng plano natin." Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang buong katawan. Plano? Ano ang ibig sabihin nito? May nakita siyang lihim sa likod ng mga salita ni Aling Dalisay. May alam si Aling Dalisay na hindi niya sinasabi. Ang pagiging mapagmalasakit nito ay isa lamang panlinlang. Nag-alinlangan si Liwayway. Kung ilalantad niya ang lihim ni Aling Dalisay, baka mapahamak siya. Baka pagbintangan siyang naghihiganti. Ngunit kung hindi niya sasabihin, si Mrs. Ligaya ay maaaring mamatay. At si Sinag ay magdurusa. Walang pag-aalinlangan. Nagpasya si Liwayway. Hindi niya kayang hayaan si Sinag na magdusa. Hindi niya kayang hayaan ang isang tao na mamatay dahil sa kasinungalingan. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagpapahiya, kailangan niyang gawin ang tama. Mabilis siyang naglakad papunta sa nurse station. "Excuse me, nurse," sabi niya.
Ang kanyang boses ay matatag. Narinig ko po na kailangan nyo ng type AB negative na dugo para kay Mrs. Ligaya Santiago. Opo, miss. Bakit po? Tanong ng nurse gulat. Ako po. Ako po ang may type AB negative na dugo. Sabi ni Liwayway, ang kanyang puso ay kumalabog. Gusto ko po sanang mag-donate. Pwede po ba akong makatulong? Napatingin ang nurse kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Talaga? Salamat sa Diyos. Sige po, miss. Samahan niyo po ako. Habang papunta sila sa blood bank, nakita ni Liwayway si Sinag. Nakatayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Hindi niya napansin si Liwayway. Tila malalim ang kanyang iniisip. Gusto niyang lumapit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ay hindi ang tamang oras para sa kanilang dalawa. Ang buhay ni Ligaya ang mas mahalaga. Pagkatapos ng blood test, kinumpirma ng doktor na si Liwayway ang perpektong donor. Dali-dali siyang inihanda para sa blood transfusion. Ngunit habang papunta siya sa operating room, isang boses ang pumigil sa kanya. Liwayway, anong ginagawa mo rito? Ang matalas na boses ni Aling Dalisay. Hinawakan niya ang braso ni Liwayway, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Huwag kang makialam dito. Gusto mo bang patayin ang Ma'am Ligaya? Bitawan mo ako, Aling Dalisay. Depensa ni Liwayway. Alam kong may alam ka sa nangyayari. Narinig kita sa telepono. Alam kong may plano ka. Anong plano? Nagkakamali ka, Liwayway. Nagpapanggap ka lang na mabait para pagtakpan ang lahat ng kasalanan mo. Sigaw ni Aling Dalisay. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ni Sinag ang lahat. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Aling Dalisay, ano ba ang ginagawa mo? Tanong ni Sinag. Hinila ang kanyang ina. Sir Sinag, gusto niya lang po sirain ang operasyon ni Ma'am Ligaya. Naghihiganti po siya. Sigaw ni Aling Dalisay, itinuro si Liwayway. Ngunit ang mga mata ni Sinag ay nakatuon kay Liwayway sa kanyang pamilyar na determinasyon at sakit. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang pag-asa ang unti-unting sumilay. Ang pagitan nila ni Aling Dalisay ay tila isang nagbabagang pader. Ang bawat salita ni Aling Dalisay ay puno ng galit at kasinungalingan. Sinusubukang pagtakpan ang kanyang tunay na intensyon. Ngunit si Liwayway, sa pagkakataong ito, ay hindi na papayag na apihin. Ang pagkabigla ni Sinag, na nakatayo sa tabi nila, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Anong sinasabi mo, Aling Dalisay? Ang tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Sir Sinag, niloloko ka lang po ng babaeng yan. Nagpapanggap lang po siya para makaganti sa atin. Sigaw ni Aling Dalisay, itinuro si Liwayway. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot na mabunyag ang kanyang lihim. Hindi totoo yan, maring sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa pasilyo ng ospital. Ang mga tao ay nagsisimulang lumingon, nakikinig sa kanilang pagtatalo. Narinig ko kayo, Aling Dalisay. Narinig ko kayo sa telepono na sinasabi na huwag munang maghanap ng dugo para kay Ma'am Ligaya. Sinabi mo na mas maganda kung may mangyari sa kanya para mas madali ang plano nyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Dalisay. Nagsisinungaling ka. Wala akong sinabing ganon. Bakit ka nangingialam? Liwayway, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Sinag. Lumapit kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Totoo po, Sinag, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginig sa galit at takot, ngunit matatag. Kanina,
Habang naglalakad po ako, narinig ko po si Aling Dalisay na kausap ang isang tao sa telepono. Sinabi niya na huwag muna silang maghanap ng dugo at mas gusto niya na may mangyari kay Ma'am Ligaya para mas madali ang plano nila. Anong plano? Sigaw ni Sinag. Binalingan si Aling Dalisay. Sir Sinag, huwag po kayong maniwala sa kanya. Nagpapanggap lang po siya. Bakit naman po ako gagawa ng ganon kay Ma'am Ligaya? Matagal na po ako sa pamilya niyo. Depensa ni Aling Dalisay, pilit nang umingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. May narinig din ako, Sir Sinag. Sabi ng isang nurse na naglakas loob na lumapit. Kaninang umaga narinig ko rin po si Aling Dalisay na nagtatanong tungkol sa financial status ni Mrs. Santiago. At may kausap din po siyang tao. Tila pinaplano ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang mga salita ng nurse ay parang pako na tumusok sa puso ni Aling Dalisay. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga kasinungalingan niya ay unti-unting nabubunyag. Aling Dalisay? Totoo ba ito? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi, Sir Sinag. Hindi po. Depensa ni Aling Dalisay. Nanginginig. Si Liwayway po ang may pakana ng lahat ng ito. Naghihiganti lang po siya. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Liwayway. Kung naghihiganti ako, bakit ako magdodonate ng dugo? Bakit ako magbubuwis ng buhay para sa kanya? Sa puntong iyon, isang doktor ang lumabas mula sa operating room. Tapos na po ang operasyon ni Mrs. Santiago. Successful po. Salamat sa donor. Ang dugo po niya ang nagligtas kay Mrs. Santiago. Napatingin si Sinag kay Liwayway. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay sa kanya ng kasagutan. Nagdonate ng dugo si Liwayway. Ang babaeng pinahiya ng kanyang ina, ang babaeng minahal niya, ay nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Aling Dalisay, ang mga plano mo ay tapos na, sabi ni Sinag. Kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa pulis. Mananagot ka sa lahat ng ginawa mo. Nanlumo si Aling Dalisay, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigo. Ang kanyang masamang balak ay nabunyag. Pagkatapos ng operasyon, dahan-dahang gumising si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ngunit may kung anong kapayapaan sa kanyang tingin. Nakita niya si Sinag, nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita niya rin si Liwayway na nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa kanya. Mama, sabi ni Sinag, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Okay ka na. Ligtas ka na. Tumingin si Ligaya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Liwayway, ikaw ba? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tumango si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Opo, Ma'am Ligaya. Ako po. Hindi makapagsalita si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay tinitigan si Liwayway, ang bawat detalye ng kanyang mukha. Naalala niya ang mga salita ng kanyang anak. Ang pagtatanggol nito kay Liwayway, ang sakit na idinulot niya sa dalaga. Ang kanyang puso ay kumirot. Mama, sabi ni Sinag, dahan-dahang sinimulang ikwento ang lahat ng nangyari. Ang plano ni Aling Dalisay, ang kanyang paghahanap sa nakaraan ng kanyang ina, ang pag-unawa niya sa mga sugat na dala nito, at ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Liwayway. Nakinig lang si Ligaya, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liwayway na puno ng paghingi ng tawad. Ang kanyang puso ay dahan-dahang lumambot. Ang lahat ng pagmamalaki, lahat ng pagkontrol, lahat ng takot ay tila naglaho. Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina.
halos hindi na marinig. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo, sa lahat ng pagpapahiya, sa lahat ng pagdududa. Mali ako. Ang akala ko, pinoprotektahan ko lang si Sinag. Pero ang totoo, pinipigilan ko lang siya sa kaligayahan niya. Pinipigilan ko lang din ang sarili ko sa pagtanggap ng pagmamahal. Lumapit si Liwayway sa kama ni Ligaya. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kamay ni Ligaya ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Okay lang po, Ma'am Ligaya. Okay lang po. Ang mahalaga po ay ligtas na po kayo. Hindi, Liwayway. Hindi okay. Sabi ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang sakit na idinulot ko sa iyo ay hindi kailanman magiging okay. Ang kwento ko, ang nakaraan ko, ang nagtulak sa akin upang maging ganoon. Nagkamali ako. Nagsimulang ikwento ni Ligaya ang kanyang sariling sakit, ang kanyang pagkabigo, ang kanyang takot na baka maulit ang kasaysayan. Naiintindihan ko po, ma'am. Sabi ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Pero hindi po lahat ng pag-ibig ay masakit at hindi po lahat ng tao ay kailangan matakot sa nakaraan. Ang mahalaga po ay ang kasalukuyan at ang pagmamahal na meron tayo. Ngumiti si Ligaya, isang matamis na ngiti na bihirang makita. Sinag, anak, sabi niya. Kinuha ang kamay ni Sinag at inilagay sa kamay ni Liwayway. Patawarin mo ako. Tanggap ko na si Liwayway. Pinagpapala ko kayong dalawa. Hindi na ako manghihimasok sa buhay niyo. At pangako, susubukan kong ayusin ang lahat ng pagkakamali ko. Simula ngayon, si Liwayway ay hindi lamang isang kasambahay. Siya ay magiging parte ng pamilya Santiago. Ang mga salita ni Ligaya ay parang isang galing sa isang mahabang panaginip. Ang bigat sa dibdib ni Liwayway ay unti-unting nawala. Ang sakit ng nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng kapayapaan at pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Dumating ang mga pulis kasama ang ilang security guard ng ospital. Dinala nila si Aling Dalisay na nakagapos ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Nagpumiglas siya. Sinisigaw na inosente siya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang sa gitna ng katotohanan. Tiningnan ni Ligaya si Aling Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay siyang nagtangka sa kanyang buhay. Ang lahat ng gulo ay natapos. Si Aling Dalisay ay dinala sa presinto. Si Ligaya ay nasa mabuting kalagayan. Si Sinag at Liwayway ay magkasama, ngunit sa kabila ng lahat, may isang katanungan pa rin sa isipan ni Liwayway. Kaya ba niyang tuluyang kalimutan ang lahat ng sakit? Kaya ba niyang lubos na magpatawad? Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng pagbabago at paghilom para kay Liwayway at sa buong pamilya Santiago. Matapos ang operasyon, dahan-dahang gumaling si Ligaya. Ang kanyang dating matigas na mukha ay napalitan ng isang mas malambot, mas nag-aalala, at mas mapagmahal na anyo. Ang insidente sa ospital ay nagsilbing isang malalim na aral para sa kanya. Ang pagtataksil ni Aling Dalisay at ang walang pag-aalinlangang kabutihan ni Liwayway ang nagmulat sa kanyang mga mata. Si Aling Dalisay ay nilitis at nahaharap sa mga kasong pagnanakaw at pagtatangka sa buhay ni Ligaya, isang katarungan na nagbigay ng kapayapaan sa kalooban ni Liwayway. Naging regular na bisita si Liwayway sa ospital at kalaunan sa Villa Silangan upang alagaan si Ligaya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang samahan. Hindi na bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang babaeng nagkaroon ng sarili nilang mga sugat
at ngayon ay unti-unting naghihilom sa ilalim ng pag-unawa. Ikinuwento ni Ligaya ang kanyang mga pinagdaanan, ang sakit ng pagkabigo sa pag-ibig at ang takot na mawala ang lahat ng mayroon siya. Nakinig lang si Liwayway at sa bawat pagkwento, mas lalo niyang naiintindihan ang pinanggagalingan ng galit at pagkontrol ni Ligaya. Liwayway, sabi ni Ligaya isang hapon habang nagkakape sila sa hardin ng Villa Silangan. Ang hardin na dating saksi sa mga lihim nilang pagkikita ni Sinag ay ngayon ay naging kanlungan ng kanilang paghihilom. Patawarin mo ako, anak. Ang tagal kong nabulag sa aking sariling sakit. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o posisyon sa lipunan. Okay lang po, Ma'am Ligaya. Sagot ni Liwayway, ngumiti. Ang sakit ay nanatili pa rin sa kanyang puso, ngunit ang pagpapatawad ay unti-unting yumabong. Ang mahalaga po ay nagbago na kayo at natuto na po tayo sa nakaraan. Pinilit ni Ligaya na tulungan si Liwayway sa kanyang pag-aaral. Ibinigay niya ang lahat ng suporta, pinansyal man o moral. Binigyan niya si Liwayway ng isang silid-aklatan sa Villa Silangan para makapag-aral ito ng maayos at binayaran ang tuition fee nito sa isang kilalang unibersidad para sa kursong accounting. Hindi na siya nagtrabaho sa kapehan ng Pag-asa, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagkakaibigan kay Aling Marina. Nagtapos si Liwayway na may karangalan at ang kanyang pangarap na maging accountant ay unti-unting nagkatotoo. Ngayon, mayroon ng sariling maliit na opisina si Liwayway, isang accounting and financial consultancy para sa mga small businesses at individual. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa isang abalang lugar sa Maynila, ngunit ang kanyang serbisyo ay nakatuon sa mga nangangailangan, sa mga may maliliit na negosyo at sa mga kapwa niya nanggaling sa hirap. Ang kanyang mga kliyente ay tinitingnan siya hindi lamang bilang isang accountant, kundi bilang isang inspirasyon, isang simbolo ng pag-asa. Ate Liwayway, salamat po talaga. Sabi ng isang batang tindera ng gulay, nakakatapos lang magpa-consult kay Liwayway. Dahil po sa inyo, nalalaman ko na po ngayon kung paano ko mapapalago ang aking maliit na negosyo. Ngumiti si Liwayway. Ito ang kanyang layunin. Ito ang kanyang paraan upang makatulong sa iba. Ang sakit ng nakaraan ay naging isang aral at ang pagkabigo ay naging inspirasyon. Samantala, si Sinag ay naging matagumpay din sa kanyang napiling landas. Nagpatuloy siya sa pagiging independent. Nagtatrabaho sa isang kilalang engineering firm na nagsimula sa ibaba at umangat sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at talino. Ang kanyang determinasyon ay nagpatunay sa kanyang ina na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang tulong o impluwensya ng pamilya. Hindi na siya ang batang Sinag na madalas kontrolin ng kanyang ina. Siya ay isang lalaking may sariling paninindigan at tagumpay. Ang kanilang pagmamahalan ni Liwayway ay naging mas matatag at mas malalim. Hindi na ito lihim na ugnayan, kundi isang pag-ibig na hayag, suportado ng kanyang ina, at kinikilala ng lahat. Sa bawat pagkakataon, binibisita ni Sinag si Liwayway sa kanyang opisina, dinadala siya sa kapehan ng Pag-asa para sa kape at kwentuhan, o minsan ay sa mga simpleng date sa parke. Ang kanilang mga sandali ay puno ng tawanan, pag-unawa at pagpaplano para sa hinaharap. Isang araw, dinala ni Sinag si Liwayway sa Barangay Maligaya, ang kanyang probinsya. Ang kanyang pamilya ay lubos na natuwa na makita siya at mas lalo silang humanga kay Sinag na nagpakita ng respeto at pagmamahal sa kanilang anak. Nagbigay ng kaunting tulong si Liwayway sa kanyang pamilya at sa komunidad, nagpatunay na hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Liwayway, sabi ni Sinag habang naglalakad sila sa dalampasigan sa probinsya ni Liwayway, magkahawak kamay. Ang araw ay unti-unting lumulubog
Ang mga kulay ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang tagal na nating pinagdaanan ng lahat ng ito. Ang dami nating sinakripisyo. Oo nga, Sinag. Sagot ni Liwayway, sumandal sa kanyang balikat. Pero sulit ang lahat. Mahal na mahal kita, Liwayway. Sabi ni Sinag, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ikaw din, Sinag. Sagot ni Liwayway. Salamat sa iyo. Nakita ko ang halaga ko. At natuto akong lumaban para sa sarili ko. Pagbalik nila sa Maynila, dinala ni Sinag si Liwayway sa Villa Silangan. Ngayon, ang mansyon ay hindi na simbolo ng sakit at pagkontrol, kundi ng pagtanggap at pagbabago. Maligaya ang sumalubong sa kanila. Niyakap si Liwayway na parang sariling anak. Naghanda siya ng hapunan para sa kanilang tatlo at sa hapagkainan, ang usapan ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Liwayway, Sinag, sabi ni Ligaya, nakangiti. Alam nyo, masarap pala sa pakiramdam na maging totoo. Natanggapin ang kung ano ang nararamdaman mo. Hindi na ako nagkukunwari. At nagpapasalamat ako sa inyong dalawa dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na magbago. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ni Sinag si Liwayway na maglakad sa hardin. Ang hardin na dating saksi sa kanilang mga lihim, ang hardin na nagbigay ng mga alaala ng sakit. Ngayon, ang hardin ay puno ng liwanag ng mga bituin at ang simoy ng hangin ay puno ng pag-asa. Naaalala mo ba rito, Liwayway? Tanong ni Sinag, hawak ang kamay ni Liwayway, hinila siya papalapit sa isang bench. Dito tayo laging nagtatago, nag-uusap ng lihim. Ngumiti si Liwayway. Naalala ko. Ang takot ko nun na baka mahuli tayo ni Ma'am Ligaya. Ngayon wala na tayong kailangan itago. Sabi ni Sinag tumingin sa kanyang mga mata. Wala na tayong kailangan ikahiya. Dahan-dahang lumuhod si Sinag sa harap ni Liwayway, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may malaking diamante. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag sa gabing iyon. Ang simoy ng hangin ay puno ng kapayapaan. Sa gitna ng hardin ng Villa Silangan, kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang lihim, lumuhod si Sinag. Ang simpleng singsing na may diamante ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang mga mata ni Liwayway ay napuno ng luha, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Liwayway Villanueva. Ang boses ni Sinag ay nanginginig sa emosyon, ngunit matatag. Ang buhay ko ay nagbago simula nang dumating ka. Tinuruan mo ako ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng lakas ng loob, at ng pagpapatawad. Hindi naging madali ang ating pinagdaanan, ngunit ang bawat pagsubok ay nagpatatag sa atin. Ngayon, sa harap ng mga bituin na saksi sa ating pagmamahalan, gusto kong tanungin ka, will you marry me? Papanagutan mo ba ako habang buhay? Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala. Ang unang araw niya sa Maynila, ang lamig ni Mrs. Ligaya, ang kabaitan ni Sinag, ang pagpapahiya, ang pagbangon, at ngayon, ang sandali na ito. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo, lahat ng pagsubok ay naghatid sa kanya sa sandaling ito. Isang sandali ng tunay na kaligayahan. Opo, Sinag. Opo, din sagot ni Liwayway. Yumakap kay Sinag ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Sinag si Liwayway, inikot siya at hinalikan sa noo, sa mga mata, at pagkatapos ay sa kanyang labi. Ang halik ay puno ng pagmamahal, paggalang, at pangako. Ang singsing ay isinuot niya sa daliri ni Liwayway at iyon ay sumisimbolo sa isang bagong simula, isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay kung saan naghihintay si Ligaya.
Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. "Mama!" Sigaw ni Sinag. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Tinanggap niya. Magpapakasal na po kami. Niyakap ni Ligaya si Liliwayway ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Salamat, Liwayway. Salamat at binigyan mo ng kaligayahan ang aking anak. Pinagpapala ko kayong dalawa. At simula ngayon tawagin mo akong Mama. Hindi na Ma'am Ligaya. Mama na." Ngumiti si Liwayway. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. "Salamat po, Mama." Naging abala ang mga sumunod na linggo sa paghahanda ng kasal. Pinili nila ang isang simple at intimate na seremonya sa isang maliit na simbahan sa Barangay Maligaya, kung saan naroon ang pamilya at mga kaibigan ni Liwayway, pati na rin ang mga malalapit na kaibigan at kasamahan ni Sinag. Personal na inasikaso ni Ligaya ang lahat ng detalye, na tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at paghingi ng tawad sa pamamagitan ng paghahanda ng kasal. Ang dating malamig na mansyon ay napuno ng init at pagmamahalan. Sa araw ng kasal, napakaganda ni Liwayway sa kanyang simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Si Sinag naman, sa kanyang barong Tagalog, ay tila isang prinsipe, handang harapin ang mundo kasama ang kanyang reyna. Sa altar, sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinangako nila ang kanilang pagmamahalan. Ang sermon ng pari ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad, pag-unawa, at ang tunay na halaga ng pag-ibig na hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa puso at sa pagpili na lumaban para rito. Nakinig si Ligaya. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan at kapayapaan. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang simpleng reception sa isang function hall sa Barangay Maligaya. Ang lahat ay masaya. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw at ang mga kwento ng kanilang paglalakbay ay ibinahagi. Naging masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Patuloy na lumago ang accounting and financial consultancy ni Liwayway at marami siyang natulungan. Si Sinag naman ay naging isang respetadong engineer at patuloy na nagtatrabaho sa kanyang sariling kakayahan. Hindi na sila nakatira sa Villa Silangan, ngunit madalas silang dumalaw kay Ligaya na ngayon ay naging isang mapagmahal na ina at lola sa kanyang magiging apo. Ang Kapehan ng Pag-asa ay naging isang paboritong lugar para sa kanilang pagtatagpo at pagbabalik-tanaw. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad ni Sinag sa dalampasigan, kung saan sila nagkita noon, naisip ni Liwayway ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang pagkabigo, ang pagbangon. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanila upang maging mas matatag, mas mapagmahal, at mas may pag-unawa. "Sinag," sabi ni Liwayway. Hinawakan ang kamay ni Sinag. Masaya ako. Masaya ako na ikaw ang pinili ko. Masaya ako na pinili nating lumaban para sa pagmamahalan natin." "Ako rin, Liwayway," sagot ni Sinag. Hinalikan ang kanyang kamay. "Ikaw ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko." Naghawak kamay sila. Naglakad patungo sa papalubog na araw. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Alam nilang hindi dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Marami pa silang pagsubok na haharapin, ngunit sa bawat isa, alam nilang magkasama silang maglalakad, matatag, at puno ng pananampalataya. Ang kanilang pag-ibig ay isang di magmamaliw na liwanag, isang patunay na ang tunay na pamana ay hindi yaman o posisyon, kundi ang pag-ibig na binuo sa paggalang, pagsisikap, at
pagpapatawad. Ang kwento nina Liwayway at Sinag ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi nasukat sa estado sa buhay o sa kung ano ang sasabihin ng mundo. Ito ay nabubuo sa tiwala, pagpapatawad, at sa kakayahang lumaban para sa kung ano ang tama. Ipinakita rin nito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng sariling pagkakamali at sa pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang umibig at magkaroon ng masayang buhay, anuman ang ating pinagmulan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito na puno ng pag-ibig, pagsubok, at pagbabago. Sana po ay nakapulot kayo ng aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Liwayway at Sinag. Sa tingin niyo po, anong parte ng kwento ang pinakatumimo sa inyong puso? At anong uri pa po ng kwento ang gusto niyong pakinggan sa susunod? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kilig bawat sandali.